Bagamat man sobrang nahirapan ng Minnesota Timberwolves sa kanilang game ngayong araw laban sa Indiana Pacers, nagawa pa rin naman nga po nila mga idol kahit papano na manalo dito 113-111 sa pangunguna ni Anthony Edwards na merong 44 big points, 6 rebounds sa kanyang 18 out of 35 shooting, kasama na ang kanyang game sealing block sa huling segundo ng fourth quarter. Pero sa kabila nga po niya na hindi pa rin naman natin maikakaila ang sobrang paghina ng kanilang team bunsod ng pagtatamo ng injury ni Karl Anthony Towns sa kanyang tuhod. Kaya may ilang mga fans nga po ang nagsabi na karma nga daw ito kay Anthony Edwards ang nangyaring pagkawala ng isa sa kanyang mga teammates, since grabe nga agad ang pagyayabang nito na sila nga daw ang magkakampyon ngayong season dahil lamang sa pagiging top 1 nila sa Western Conference. Pero paalala ko lamang mga idol, bagamat man tuluyan ang out si Karl Anthony Towns sa regular season, hindi pa rin naman nga official o sinasarado ng kanilang team ang posibilidad na pagbabalik nito sa playoffs. Samantala, dito naman sa ating pangalawang storya sa balitang hindi nga daw successful ayon sa mga fans ang duo ni Luka Doncic at Kyrie Irving simula nga po sa pagiging angat ng Dallas Mavericks sa Western Conference simula ng season. Unti-unti na rin naman nga silang nahuhulog dito bunsod ng sunod-sunod na talo, at bagamat man napakalaking puntos na ang naitatala dito ng kanilang superstar duo na sina Kyrie Irving at Luka Doncic, sobrang nahihirapan pa rin naman sila. Kaya may ilang mga analyst na nga po ang nagsabi na katulad nga ng nagdaang season, palpak na naman nga daw ang kanilang tandem, since delikado na naman ang kanilang kupunan na hindi makapasok sa darating na playoff sa pagkakastuck nila sa play-in tournament picture. At bago man nga magsimula ang araw na ito, delikado rin naman sila na mahulog sa ika-top 9 sa West standing. Mabuti na lamang nagawa nga po ng Dallas na maipanalo ang kanilang laro kontra sa Miami Heat 114-108 sa pangunguna ni Luka Doncic na merong 35 points, 11 rebounds, 11 assists, at si Kyrie Irving naman na 23 points. Kaya dahil dyan naprotektahan pa rin naman nila ang ikawalong pwesto sa standings ng West. Habang dito naman sa ating huling storya sa balitang lumabas na nga ang $122 million na bagong kontrata ni LeBron para sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po sa huling inilabas na balita ng NBA insider na si Dave McMenamin ng ESPN, sigurado nga po na magkakaroon ng deal si LeBron at ang Lakers sa darating na off-season. Para nga po sa inyong kalaman, malaki ang posibilidad na si LeBron ang kauna-unahang player sa NBA history na makakakuha ng sweldo na aabot ng lampas sa $500 million, at magagawa niya nga kahit kunin man niya ang kanyang $51.4 million na contract option next season, o di kaya kumuha siya ng bagong kontrata sa kanilang kupunan na inaasahan nga na aabot ng 2-year $122 million contract o $61 million kada taon. Yes mga idol, ganyan nga kalaki ang kanyang magiging bagong kontrata, at maaari nga itong simulang pirmahan sa darating na August 18. Bukod nga po sa ganyang kalaking kontrata, maaari rin naman nga itong lagyan ng Lakers ng no trade clause upang sa ganon maging madali sa kanya na makapunta sa kahit anumang kupunan na makakakuha sa kanyang anak na si Bronny James. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.